Tinanong ako ni Sandra kung bakit ako inaaswang. Hindi ko naman masagot. Umiyak na lang ako nun. Kako hindi ko alam. Siguro, yung dating ka-roommate baka aswang yun kasi nga, malaking tao tapos parang kapareha sila ng mga mata. Bumuntong hininga si Sandra. Tumitig sa akin. Hanggang sa may sinabi ito na medyo ikinagulat ko. Kung naaalala ko pa daw ang sinabi niya. Nababantayan niya ako kasi nga nagdududa ito na may mangyari talaga sa akin nun. May marka daw ako ng aswang. Hinihinalaan niya umano na si Donnie yun. Kasi nga ganun na lang siya kung makalapit sa akin. Nang hindi man lang inaalintala ang mga panunukso. Yun umano ang dahilan. Nagdududa si Sandra na baka aswang si Donnie. Natural na yung mag-isip at pagtantuhin ang mga sinasabi ni Sandra. Alam niyo, hindi talaga ako naniniwala sa aswang. Hanggang kwento lang naman ang mga naririnig ko pero nang gabing naranasan ko ito, hindi naman pwedeng hindi yun totoo. Ngayon itong pinagsasasabi ni Sandra maigi kong binalangkas. Yung mga sandaling kasama ako ni Donnie, mga pagtitig niya, tapos marami pang iba. Pero hindi ko talaga makitaan ng kakaibang kinikilos eh. Mas may kakaibang kinikilos pa nga itong kaibigan ko eh. Hindi ako sigurado pero may parte din sa akin noon na baka si Sandra ang aswang. Lalo na't kaboses niya yung unang kumatok. Oo, kilala ko siya. Pero uulitin ko na may mga pagkakataon talaga na weirdo siya kumilos. Bagay na hinahayaan ko kasi nga nasanay na ako nun. May kabigatan kong sinabi na may pagdududa ako sa kanya. Kaboses niya kasi yun. Nitigan ko siya ng galit tapos umatras ako ng bagya. Pero ayon naman dito, ang aswang umano kung ano ang kahinaan ng isang tao. Yun ang pinupunterya para lang makalinlang. Malamang ginaya lang umanong boses niya kasi nga alam nung aswang nalalabas ako nun. Dagdag pa ni Sandra. Parang hindi ko naman ata umano alam na anak siya ng isang manghihilot. Albularyo ang tatay niya. Mausisa ako kaya nga hinahanapan ko siya ng pagkakamali nun. Malalaman ko kaagad na nagsisinungaling ito sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga mata niya pero wala. Seryoso si Sandra. Sabi pa nito ay wag daw ako mag-alala dahil babantayan niya ako nun. Basta para sa kanya, si Donnie ang pinaghihinalaan niyang aswang. Sinabihan ako nito na matulog na maaga pa kami bukas, na siya na umano ang bahala nun. Tugon ko naman ay ayaw ko siya makatabi. Sinabi niyang uuwi na lamang siya, pero babalik daw siya bukas. Pinaalalahanan niya ako na kapag narinig ko umano ulit yung boses, banggitin ko lang daw mga katagang kilala kita. Bukas ay ibubunyag ko yung pagkatao mo. Matatakot na daw yung nilalang. Inabot niya sa akin ng susi sabay umalis na yon. Malaki talagang hinala ko kay Sandra na baka siya yung aswang. Bakit hindi nagbabago-bagong ugali? Tsaka di ba nung magpakita yung aswang, umalis siya. Ano yung nagkataon lang? Kahit pa man malaki, malay ko ba kung ganoon ang anyo niya sa aswang? Basta nagsiselos ito tapos may balak na masama sa akin. Binabaliktad niya lang ang sitwasyon na kesyo si Donnie ang aswang para isipin ko na hindi siya. Madaling araw na akong nakatulog. Hindi ko na malayo na nakatulog ako noon. Nakikiramdam kasi ako. Nawawala ang gana ko sa pagsama sa hiking. Imbis na bumangon, pinili ko na lang magpahinga. Pero biglang may kumatok. Kasunod noon ang boses ni Donnie. Sabi nito, sabay na daw kami. Gising na ba umano ako noon? Sa mga sandaling ito ay kumpiyansa ako kasi nga maliwanag na. Sinilip ko sa bintana. Siya nga. Kinakawayan pa ako habang nakangiti. Pero bakit alam niya kung saan ako nakatira? Hindi naman ako minsan nagpapahati dito.
Kahit pa inaaya niya ako pero tumatanggi ako nun. Oh, ba't parang nakasimangot yung mukha mo? Galit ka pa ba sa akin? Matagal ako naka-text kagabi. Naghahanda din kasi ako tapos dumalaw pa itong mga kaibigan ko. Doon natulog sa apartment. Pinagbukusan ko siya ng pinto pero hindi ko pinapasok. Tumalikod pa yun kasi nga nakapanti lang pala ako. Sa nagsisiksikang tensyon sa isip ko ay hindi ko na namamalayan na nasa ganung postura ako noon. Sinabi niyang aantay niya na lang ako sa labas. Nakatalikod pa rin siya. Sinusukat ko noon ang tangkad ng nilalang kagabi. Parang kasing tangkad niya pero malayo sa wangis eh. Maputi kasi si Donnie tapos yung aswang maitim at mabalahibo pa. Yung hugis na mukha malayo din kay Donnie. Sabi ko sa kanya, hindi ako matutuloy. Nawalan ako ng gana. Habang nangyayari naman ito ay nagtatapis ako ng tawalya. Dito na siya umarap. Nagtanong kung bakit. Inamin ko talaga ang nangyari kagabi na kesyo inaswang ako. Ipinakita ko pa sa kanya ang sugat ko sa balikat. Tapos ang pinagdududahan ko ay si Sandra. Basta lahat sinabi ko maging yung pag-alis ng kaibigan ko at paglitaw ng aswang na yon. Ganun? Di ba matagal mo naman na siyang kasama? High school, di ba? Kung sabagay, mahirap talagang kilatisin ng isang taong nagpapanggap, lalo na kapag isang aswang. Napapansin ko din na ibang-iba na siya eh. Hindi na nga kayo madalas nagkakasama, di ba? Tapos kung tumitig pa yun sa akin, napakasama. Sabi ko, oo nga. Parang ganun na nga kasi nga, nagiging madalas na yung pagiging weirdo niya. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako eh. Iwasan man lang siya. Pero tara na, mauli na tayo. 6:00 na. Wala akong nagawa kundi sumama na lang. Nagkaroon ako ng tiwala dito sa lalaki. Dahil na rin siguro sa unti-unti nang nauulog ang loob ko sa kanya. Pero hanggang sa mga puntong yon na hindi talaga ako nagpapakita ng pagkawili. Gwapo kasi. Baka masaktan lang ako. Masaklap kapag doon pa sa mga sandaling na ibigay ko na yung kung anong gusto niya. Subali ay na nga. Naligo ako. Bumili na lamang ako noon ng Pharmaton para kahit papano lumakas naman itong katawan ko. Hindi dumating si Sandra, na siya namang mas nagpalala ng pagdududa ko sa kanya. Nagkita-kita lahat sa terminal, pero hindi ito yung bilang na nagpulong sa may gym. Kukunti nga lang eh. Hindi ko alam kung bakit wala ang iba. Basta halos lahat ng mga kasama ko, mga kaibigan ni Donnie. Iilan lang ang mga babae doon na tingin ko pa. Taga-maasin na mga ito. Ako lang ang naiiba. Hindi kami mga close na mga ito. Kung kaya't si Donnie lang ang nagiging kausap ko lagi. Dala ko ang cellphone ko pero hindi ko sinilip. Naka full charge. At gaya ng sinabi ko, tinatago ko ito at baka kung ano pa ang isipin ng ibang mga kasama. Jeep lang yung sinakyan namin. Ang iba pa nga nasa bubungan kasi nga kargado. Hindi naman siguro kaila sa inyo yung jeep chariot Ganon yung sinakyan namin nun. Nang uminto na ang sasakyan, ito na yung sinasabing hike. Kinakailangan na naming maglakad. Parang tren kami nun. Magkakasunod. Nasa huli kami ni Donnie. Wala kaming kibuan pero inaalalayan niya ako. Siyempre kinikilig ako. Amoy na amoy ko yung samyo ng pawis niya. Nakikiliti yung ko. Kinikilabutan. Umaga pa lang noon nasa 9:00 ata. Hindi pa katagalan yung pag-hike namin pero gubat nang nasislayan ko. Nang makarating kami sa unang nayon mula sa pag-hike na ito, pansamantalang nagpahinga. Nakabukod kami ni Donnie noon habang yung iba ay nakikisilong sa bahay-bahay. May kumakain din, tapos dinig ko sa kanila ang bakhakan ng tawa. Ako, hindi pa nakaka-move on sa nangyari kagabi. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko si Sandra. Kaya pala gusto niyang doon matulog. May balak pala ito sa akin. Naiisip ko na bakit ngayon pa. Bakit ngayon ko pa nalaman na aswang siya? Tama naman si Donnie kako. Mahirap talagang kilatisin ng isang taong nagkukubli
lalo na kapag isang aswang. Sa pagkakataong ito ay nakaupo ako sa tabi ng isang puno. Nasa ibabaw talaga yon at natatanaw ko ang bayan ng maasin. Samantalang itong si Donnie ay may isang dipang layo nun. Nakaupo at tahimik. Maya-maya umusog sa tabi ko tapos hinawakan bigla ang kamay ko. Gusto kong pumitlag pero hinayaan ko na lang siya nun. Total ay hindi naman makikitang kinaroroonan namin mula sa kabayan. Sinabi niyang may ilang araw na din siyang nangliligaw at napapansin niyang tila wala akong gana. Wika pa nito kung wala daw siyang pag-asa sana, sabihan na lamang ang totoo. Saglit na naputol ang mga iniisip ko noon patungkol sa kaibigan ko. Nabaling ito ng mabilis sa namutawi mula sa bibig ni Donnie. Hindi muna ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya noon. Hanggang sa tumitig ito sa akin, tapos ang amo na mukha niya. May hindi ka ba nagugustuhan sa akin? Maya, pwede ba kita maging kasintahan? Mahal ka talaga kita eh. Sabi ko, ang OA naman nun. Ako naman nun kinilig ng husto, na para bang gustong manginig ang katawan ko kagaya ng pagkatapos umihi. Bumuntong hininga ako at sinabing napakaaga pa. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya. Sa paniniwala ko kasi, magiging mahal mo lang ang isang tao kapag matagal mo na siyang kasama. Yung tipong alam ko na kung sino siya at hinahanap ko siya palagi. Pero sa ikli ng panahon, nakakapangduda eh. Lalo't gwapo pa itong si Donnie. Opinion mo yan, Maya. May punto naman pero malibang mapaibig ka agad? May batayan bang oras kung nahulog ka sa isang tao? Totoo yung mga sinasabi ko. Magpapakabaliw ba ako sa kakabuntot sa'yo sa harap ng maraming tao kung hindi pa kita mahal? Napakaangas na mga sinabi niya noon. Kulang na lang, bumalingkad ako kasi nga ang ganda talaga ng pangungusap niya eh. Kako, naniniwala na ako sa kanya pero nilinaw ko na wala pa akong tiwala. Pwede ba niya kamo akong bigyan ng pagkakataong mag-isip at mag-obserba? Ngumiti si Donnie. Tumango. Mag-aantay daw siya. Naiinitan siguro ito kaya naman naghubad ng damit pang itaas nun. Sus Mariosep, Sir Seth. Parang hindi ko kaya. Parang bibigay ako. Ang ganda ng hugis ng katawan niya. Maalindog siyang pagkalalaki na may malapad na dibdib. Tapos yung amoy talaga. Gustong gusto ko ang samyo ng kanyang katawan. Na para bang gusto ko siyang kagatinon. Parang wala lang sa kanya. Yung tipong sanay na siya sa ginagawa niyang yun kahit pa man hindi pa mapanatag ang loob ko. Sisipat ako sa katawan niya tapos baling kagad ang tingin sa ibang direksyon. Basta, ninanakawan ko ng pagtanaw ang kabuuan ng kanyang wangis. Para bang gusto ko na lang sabihin na oo. Na sinasagot ko na siya para salpukan na kaagad ang mga gagamba. Maya-maya pa, sumigaw na yung isa sa mga lalaki doon. Aalis na daw. Pero hinawakan ni Donnie ang kamay ko at wika nito. Mamaya na daw kami sumunod. Hayaan mo ng sarili na tanawin ang magandang kapaligiran at amuyin ang sariwang simoy ng hangin. Ito pang pagkakasabi niya. Palapit ng palapit ang mukha na animoy hahalikan ako nun. Ako naman nun parang pipikit eh. Walang hiyang yan. Tumunog yung cellphone ko sa backpack. Napapailing ako kasi nga, bakit tumutunog? May message panigurado. Sabi naman ni Donnie baka notification. Wala naman sumano sigurong akong ibang ka-textmate at may signal siguro sa lugar kaya nakapasok ang mga notifications nun. Hindi ko na lang sinuri pa. Wala na yung mga kasama namin. Nagtatanong ako kay Donnie sa kung kailan ba kami susunod nun. Wika naman ito mamaya pa. Alam niya naman umano ang daanan. Napakunot na mukha ko nun. Papanong alam niya ang daanan hindi naman siya taga ron. Batay sa mga sinabi niya taga Guimaras sila. May bahay sa Iloilo pero nasa syudad naman yon. Nagtanong talaga ako at sabi ko paano niya nalaman. Nag-hike na ako dito, dati. Ako nga lang mag-isa eh.
Basta kapag wala akong pinagkakaabala, nag-hike ako. Doon ko sinabi sa kanya na kung totoo ang duda ko, siya'y nagplano. Nagplanong mag-hike nun. Pinapaamin ko siya nun na siya talaga ang nagplano nito. Na hindi talaga siya inaya kung hindi siya lamang din ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng pag-hike. Hindi, ano ka ba? Nagkataon lang siguro. Inaya lang ako. Nakapunta naman na ako dito kaya pumayag ako kasi nga maganda yung lugar. Sinisiyasat kong maigi itong lalaking ito. Baka sinungaling Kung sakaling inamin niyang siya ang may plano, syempre nakaka-turn off. Lumalabas na nilalaro niya lang ang isipan ko. Pero dahil na rin sa may ibang dahilan, nanatili ang simpatya ko sa kanya. Hanggang sa sinabi ni Donnie na kapag nakarating daw kami sa lugar kung saan ito na ang bahay ng nadisgrasya, sumama daw ako sa kanya. May ipapakita daw ito sa akin. Surprise daw yon. Tumangulang ako at sinabi kong sumunod na kami. Baka malayo na mga kasama. Pero umiling ito. Sabay hawak na naman sa kamay ko at sinabing mamaya pa. Wala naman ako magawa. Ipinaubaya ko na lang sa kanya ang lahat nun. Hanggang sa habang nakatambay doon sa pwestong yon, may natatanaw ako sa may ibabang banda. Tao. Lalaki na nakatingin sa amin. Nakangisi pa ito na para bang tuwang-tuwa. Tinuro ko kay Donnie at sabi ko sa kanya may tao pero pagkapiyok ko ng mga mata ko, naglaho na lamang yun na para bang bula. Ang sabi ni Donnie, wala naman daw. Kako, naroroon lang sa isang malaking puno. Nakangisi pa nga. Tumayo si Donnie. Sinabing pupuntahan niya umano. Huwag umano akong aalis at babalik siya kaagad. Sabi ko wag na kasi nga baka may masamang mangyari. Malay ba namin kung kriminal ito na gumagala. Pero nagbuntong hininga ito at sinabing magtiwala daw sa kanya. Hindi na ako nagreklamo pa. Samantala nagsimula na noong bumaba ng lugar si Donnie. Habang papalayo'y kinakabahan ako. Sobrang sukal kasi doon banda. Ang tataas pa ng mga damo. Noong mapadako na si Donnie sa mga damo ay naglaho ito pero nakita ko din yun noong malapit na siya sa may puno. Nagtuloy-tuloy ang paglalakad niya yon. Muli na namang tumunog ang cellphone to. Pero sa mga puntong ito ay parabang tawag na, hindi na message. Sa kabila ng lahat ay hindi ko talaga kinuha sa bag ko. Hanggang sa nakita ko Sir Seth na lumabas yung taong yon. Magkakaharap na sila ngayon ni Donnie. Nag-uusap. Narinig ko hanggang sa pwesto ko ang tawanan nila. Napabusangot ako nun. Kako bakit? Parang magkakilala silang dalawa Nakatanaw lang ako. Hanggang sa tumitig sa akin yung lalaki. Mahaba ang buhok nun pero nakatali sa likod. Ilang mga sandali pa ay naglakad silang dalawa. Hindi ko na nasisilayan kasi nga may nakaharang ng mga dahon. Bagamat binalot ako ng pagtataka pero inisip ko na lang na mabuting makitungo itong si Donnie. Kaya mabilis silang nakapagpalagay ang loob nun. Pero sobrang tagal bumalik ni Donnie. Bagot na bagot ako nun. Mga halos kalahating oras. Nababalisa na rin ako kasi nga alam ko namang malayo na yung mga kasama namin. Isa pa, baka dahil lang sa amin tumigil ang mga ito at maghintay. Siyempre, nakakahiya yun. Ganoon na lamang ang pagtalon ko noon nang bigla na lang may kumalabit sa akin. Napasigaw ako. Pero sa paglingon ko kung sino ito, walang iba kundi si Donnie. Nasermonan ko siya. Hindi magandang biro ang manggulat. Pero hindi naman daw siya nanggugulat. Kanina pa daw niya ako tinatawag pero hindi ko naman daw siya pinapansin nun. Nasa unahan daw siya nun. Lumibot lang siya doon sa kakahuyan at dumiretso sa may malapit sa kabahayan. Hindi kita iniwan Tinawag kita. Napadaan lang ako sa unahan. Kala ko susunod ka pero hindi naman pala. Binalikan kita. Ano bang nangyayari sa Maya? Parang wala ka sa wisyo mo.
Yung tao taga ron lang. Nakita ko pa yung bahay. Mabait naman. Nagmukha akong eng-eng nun. Tinawag niya daw ako tapos hindi ko siya pinansin. Hanggang sa muling nagsalita ito. Masyado lamang umano akong naapektuhan sa pangyari kagabi. Huwag daw akong mag-alala. Naroroon naman daw siya. Kung pwede, ipapa-therapy niya daw ako noon para naman mailayo ang trauma ko kagabi. Sa mga sandaling ito ay pinilit kong lokohin ang sarili ko. Pinilit kong isipin na parang wala nga ako sa wisyo. At lalong pinilit ko ding pagtantuhin na malaki ang impact ng mga kaganapan kagabi. Hinawakan ni Donnie ang kamay ko. Inaalalayan niya ako para sa pagsampa doon sa mga nakahanay ng mga bato. Hanggang sa nagsimula na kaming maglakad. Para bang magdidilim ng diwa ko noon sa kakaisip sa mga hindi ko maintindihan mga pangyari. Gusto ko nang umuwi. Sinabi ko kay Donnie na ihatid niya na lang ako pabalik. Kahit doon lang sa kalsada. Ipapahinga ko lang ang sarili ko gawa ng hindi maganda ang pakiramdam ko noon. Pero ayon naman dito, magsabi lang ako kung gusto ko magpahinga dahil magpapahinga kami sa isang lugar. Pero hindi niya ako pauuwiin gawa ng malayo-layo na rin ang narating namin. Hindi na lang ako nagsalita. Sabi ko na nga ba, inaantay kami ng mga kasama namin sa hiking eh. Nagalit pa nga ang isa sa mga babae. Bakit daw nagpapahuli nag-aalala tuloy sila noon. Si Donnie na ang nagpaliwanag na kesyo, kabisado naman niya ang lugar kaya walang problema. Sabat ng babae. Kabisado nga pero dapat nagpaalam ng hindi umano sila mabahala. Nagkaroon ng konting sigawan noon pero mabilis din namang nagkasundo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ayun pa rin. Nasa huli pa rin kami noon ni Donnie. Napakalayo na. May mga parte pang hindi ko na halos maatim kasi napakasukal at napakakate. Sumaglit kami sa isang banda para mananghalian. Kapwa naman may baon pero ang kinain ko lang noon biskwit. Paglingon ko sa kinauupuan ni Donnie, wala ang lalaki sa tabi ko. Nakikita ko siya noon na naglalakad palayo. Sinundan ko lang ito ng tingin. Hanggang sa muli na naman akong nagtaka gawa ng lumitaw na naman itong tao na may mahabang buhok. Nag-uusap silang dalawa. Dito ay hindi na ako napapakali. Tingin ko may hindi ako alam sa mga sandaling yun eh. Mabilis akong uminom ng tubig sabay tayo at lapit sa kanila. Pero habang nangyari naman ito ay bigla na lang tumalikod yung may mahabang buhok at ang bilis nitong naglakad. Tinanong ko si Donnie, bakit sumusunod yung lalaki? At ano ba ang pinag-uusapan nila nun? Nalaglag ang cellphone ko. Nakahabol siya. Sabi ko naman sa'yo, mabait yun eh. Tara na. Nagsisimula na sila maglakad. Ayun oh, baka pagalitan na naman tayo nito eh. Cellphone daw. Nalaglag ang cellphone niya. Ang ipinagtataka ko noon ay wala namang nakaumbok sa kanyang bulsa. Ibig sabihin na ay walang dalang cellphone ito. Dito na ako nakakaramdam na parang may mali talaga. Pero pinilit ko pa rin maging panatag. Mas gugulo lang kasi ang isip ko noon. Malay ko ba kung nasa may pusunan niya nilagay ang cellphone, di ba? Pagsapit ng hapon, mga pasado 2:00, dumating na kami sa lugar kung saan dito nakatira yung nadisgrasya. May kalsada pala dito. Pwede naman palang dumiretso. May mga sasakyan pa. Itong pamilya ng nadisgrasyang pangalanan nating Nilo ay nagulat. Hindi nila inaasahan yung pagbungad. Habang ito namang si Nilo, nakikita kong takang-takang mukha nito. Ang sabi pa noon, sino ba umano ang mga dumating kasi nga, hindi niya naman kilala. Yung kaibigan ni Donnie ng salita nun, si Eric. Ayon dito kamag-aral daw nila itong si Nilo. Nais lang bisitahin gawa ng gustong magpaabot ng tulong. Yun na nga, at inabot na yung ambag-ambag namin. Para bang sumang-ayon na lamang itong si Nilo. Ngumiti at nagpasalamat. Nagtanong sa kung bakit iba daw ang dinaanan na. Bakit doon sa masukal? Ang sabi naman ni Eric kasabay ng pagdalaw ay mag-hike na rin
para kahit papano mairesisyo ang katawan at makalanghap ng sariwang hangin. Tumingin pa yun kay Donnie sabay kindat. Malaki ang bahay. Isang palapag pero malapad. Bungalo na may beranda at malawak ang loob. Kung hindi ako nagkakamali ay 3 silid yon. Hindi na kasi ako nakikiusisa pa eh. Naroroon lamang ako nakatambay sa may kamalig banda. Sa bukana ng bakuran yon. Habang si Donnie naman noon tila ba aligagang aliga. Tayo, upo, tatayo at uupo ito. Tapos lakad sa unan at babalik. Tinanong ko siya kung anong problema. Ang sabi niya naman, magbabawas daw siya. Bakit hindi na lang siya pumuslit dun sa banwak ako? May matataguan naman. Sinabi ko yun pero hindi daw siya sanay. Hanggang sa kumaripas ito ng takbo na animoy, sobrang sama na ng tiyan niya. Napatawa talaga ako nun. May parte pala dito kay Donnie na isang karaniwang residente lang. Mahirap paniwalaan gawa ng gwapo at sosyal itong umasta eh. Pero sa inaakala kong babalik ka agad, aba, ginabi na ito. Halos gabi na ito nang nakarating. Takip silim na nun. Balisang balisa pa tapos may amoy siyang hindi ko matukoy kung ano. Parang langis na hinaluan ng oregano at may pagkamabantot din ito ng konti. May pagkakawig sa samyo ng aswang. Basta mabaho. Tinanong ko siya kung anong nangyari at bakit ang tagal niya. Para namang bakasyon yung pagdudumi niya. Nadulas ako. Nalaglag sa may pangpang. Mabuti at nakakapit ako. Kamusta kayo dito? Sabi ko ayos lang. Sabi ko mabuti at nakakapit siya. Na dapat sumigaw siya para matulungan siya. Sinabi kong sumunod siya sa akin at hugasan ko siya noon. Hindi naman nagreklamo si Donnie. Napakainit niya. Parang nilalagnat. Magkakatabi kami at namako ang init ng kanyang katawan. Nagpaalam ako sa pamilya nila Nilo na kako gagamit kami ng banyo. Na maglilinis lamang itong si Donnie. Ayos lang naman sa pamilyang ito. Katunayan ay doon pa kami magpapalipas ng gabi. Malaki nga yung bahay tapos habang nangyari pa nga yun naghahanda na makakain. Nagkatay ng mga manok. Kung tutuusin parang hindi naman kinakailangan tulungan itong nadisgrasya kasi nga magarbo tingnan May owner type jeep pa nga tapos may motor na sidecar. Ginagamit ata yun sa pagdidispatcha sa hayupan. May mga baboy doon. Nasa likod ng bahay. Basta may masasabi kong may kaya itong pamilyang ito. Pero ibahin natin yung paksa, Sir Seth. Doon na tayo sa parte na naguhugas na si Donnie. Pagkapasok sa banyo sa likod, nagubad ng damit at diretso din hubad sa salawal. Walang mapaglagyan ang kilabot ng pagkababae ko. Ang lapad talaga ng katawan. Matangkad tapos ang puti ng kilikili niya. May pagyayabang talaga. Gaya ng sinabi ko ay parang perpektong specimen ng human being itong si Donnie. Ilalarawan niyo na lang na parang si Piolo Pascual. Hindi gumagalaw. Sumisilip lamang ako sa may pinto. Kako maghugas na siya. Pero ang sabi niya, akala ko naman kasi ikaw yung huhugas sa akin